Medyo mas kaunti ngayon kaysa dati. Yung iba pong sumasamba sa hapon, sumasamba lang sila sa umaga. Kaya medyo mas kaunti lang po tayo ngayon. Pero kahit ano po ang bilang natin, walang problema po yan. Ang mahalaga po ay tayo handang sumamba at willing po tayong maglingkod sa Panginoong Diyos. Ang ating mensahe po ngayon ay palaging lumalabas kapag pinag-uusapan natin ay yung bautismo, o pangangailangan na tayo po ay mabautismohan para tayo maligtas. Ito yung pinakasikat na magnanakaw. Palagi nilang sinasabi ito, bakit kanila yung magnanakaw sa krus? Hindi naman siya nabautismohan, pero siya naligtas. Yun ang kanilang sinasabi. Kung ito na po magnanakaw sa krus na ito, ay naligtas ng ating Panginoon na hindi naman siya nabautismohan, so bakit daw tayo ngayon ay hindi rin pwedeng gano'n? Hindi na natin kailangan mabautismohan, katulad ng magnanakaw sa krus. Kaya po ito ay pinakasikat na magnanakaw, sapagkat palagi siyang binabalik-balikan ang kasaysayan niya kung paano po siya naligtas. So siya'y sikat. Pagka pinag-uusapan natin yung bautismo, na kailangan tayo mabautis para tayo maligtas, palaging pumapasok sa usapan, ito magnanakaw na ito, mga kapatid. Palagi siyang pumapasok sa usapan. Sabi ko nga kanina, pag pumapasok yung paksa, na kailangan tayo mabautismohan para tayo maligtas, palagi lang binabakit ito, magnanakaw na ito. Siguro kung makapagsasalita yung magnanakaw na ito, hindi siya natutuwa. Dahil alam niya yung katotohanan, pero yung gumagamit sa kanya para pasubalian na hindi kailangan bautismohan, ay hindi nila naintindihan. Bakit nga ba itong magnanakaw na ito ay naligtas na hindi naman siya nabautismohan? Hindi rin natin alam kung siya nabautismohan. Tandaan po natin, nung panahon na yon, si John the Baptist ay nagbabautismo. Hindi natin alam kung isa sa mga nabautismohan at nagkasala at nagsisi. Dahil walang kinilalang Panginoon kung sino siya bang siya'y nakapako sa krus. Ito po ang paninindigan ng mga Baptist. Yung mga Baptist, generally speaking, hindi sila naniniwala na kinakailangan mabautismohan para maligtas. Ang kailang paniniwala, kinakailangan ka lang sumampalataya para maligtas ka. Hindi kinakailangan mabautismohan. Pag ikay nababautismohan, hindi mo pang ikaw ay maligtas, kundi mo pang ipakinala mo na ikay ligtas na. Yan ang kailang paninindigan. At marami silang dahilan. Ito pong sinulat ng isang Baptist, ng pangalan po niya si Dr. Robert Morey, na sabi niya, may 12 dahilan kung bakit ang bautismo ay hindi mahalaga sa kaligtasan. Hindi natin didiscuss yung 12. Dahil binanggit lamang niya yung tungkol sa magnanakaw sa krus. Ang sabi niya, the thief went to heaven without baptism. Yan ang kailang pinaka-argument with regards to sa magnanakaw. Since Christ died before the thief died, the thief went to paradise through the shed blood of Christ. Parang hindi takma yung sinasabi nila eh. Makikita natin, no sabihin ng Panginoon na makakasama kita sa paradise, buhay pa yung Panginoon, di pa siya patay. So paano yung dugo ng Panginoon nagligtas sa Kanya? If baptism is essential to go to heaven, how did the thief get there without being baptized? Ang problema ng sinabing ito ng isang Baptist na ito, number one, naglalaban sinasabi niya eh. Nung pinatawad siya ng Panginoon, hindi pa siya namatay. So walang kaugnay sa dugo ng Panginoon, ang patawaran niya, buhay pa siya eh. Makikita rin po natin, paano nalaman nung siya nabautismo ha? Alam po natin, bago dumating ang Panginoon, may grupo ng mga tao na binautismo ni John the Baptist. At ang bautismo ni John the Baptist ay meron kaugnayan sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Paano kung nabaptize siya kay John the Baptist? At nagsisilang siya, later on, nung nakasama niya yung Panginoon sa krus. So maraming mga bagay na hindi tugma sinasabi ng Baptist na ito. Pero
Yun ang kailang paninindigan. So, yun ang kailang paniniwala. So, bumalik po tayo sa magnanakaw. Magnanakaw sa krus na ito na to. Siya mo inaligtas. Walang duda siyang naligtas, mga kapatid. Dahil na po sa Lucas, chapter 23, verse 43. At makikita po natin yung account po ni Matthew, babasahin natin. Ang sabi ni Matthew, yung dalawang tulisan na magnanakaw sa krus, tinutuligsan nila yung Panginoon. Yung dalawa. Pagdating kay Lucas, yung isa na lang. In other words, nagsisi yung isa. Yung isa nagpatuloy siya ng tigas ng ulo niya, pero yung isa nagsisi siya. Basahin po natin yung kasaysayan na po sa Lucas chapter 23. Maaaring na nakita nung magnanakaw na isa, tama lang na sila'y maparusahan dahil sila'y gumawa ng kasalanan. Pero ang kanilang kasama, ang ating Panginoon, hindi naman siya nagkasala. At bakit siya napako sa krus? Kanya. Basahin po natin. Patuloy siyang pinagtatawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, mahalaga yung sentang patuloy. Yung sa Matthew, pareho silang tumitigsa sa Panginoon. Pero later, yung isa minto siya. Pero yung isa nagpatuloy siya, sabi nito sa account po ni Luke. Patuloy siyang pinagtatawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Hinigtas mo yung sarili at kami, kanya. Kung gustong gawin nyo ng Panginoon, kaya niyang gawin. Dahil siya'y makapangyarihan. Pero hindi nararapat sa pagkakataon na yun. Subalit sinaway siya ng isa. At sa kanya'y sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan. Tayo nahatulan na matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat, sabi rito ng isa, sa kabayaran sa ating manggawa. Subalit ang taong ito ay hindi gawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Maraming mga bagay pumapasok sa ating kaisipan. Number one, bakit alam niya na si Jesus ay may kaharian? Sabi niya Sumahan narinig na ito previously, kaya alam niya na si Jesus ay may kaharian. At napatunayan niya habang sila ay nakapako sa krus. Dahil may mga bagay na hindi natin alam, na hindi nakasulat, na nangyari habang sila nakapako sa krus. O sinasabi rito, and Jesus said to him, assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. Yung pong paradise, yun ang bahagi ng Hades, o yung lugar ng mga namamatay, na kung saan nandoon ng mga matuwid. So in other words, pag nandun ka sa paradise, ikay ligtas. Yung kabilang bahagi ng Hades, ay yung Hades na nasa pagdurusa, na doon yung ng mga taong hindi matuwid, ay nakalagak doon hanggang sa pagdating ng Panginoon. So in other words, yung naligtas. Naligtas yung magnanakaw sa krus, di ba mga kapatid? Dahil sabi ng Panginoon, siya ay makakasama ng Panginoon sa paradise. So katanungan, yung magnanakaw ba ay nabautismuhan? Posible. Dahil si John the Baptist o yung mga lagad ng Panginoon, pagkatapos pinutay si John the Baptist, ay nagbabautismo. Basahin natin. Dito sa Mark, chapter 1, sinasabi na ang bautismo ni John the Baptist ay para sa pagsisisi tungo sa pagpapatawad ng mga kasalanan. O yung mga apostles ay nabautismo ni John the Baptist. So, napatawad na kayo ng mga pagkakasala. At maliban pa doon, si Kristo na ating Panginoon, ay nagbabautismo rin. Pero, hindi siya mismo, kundi kanyang mga lagad. Sa John chapter 4, verse 1, basahin po natin. Nang malaman ni Jesus na nabalita ng Pariseo na si Gawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan. So, mas marami pang nabautismo ng Panginoon. Paano isa doon ay magnanakaw na ito, hindi natin alam. May posibilidad na isa siya sa mga nabautismuhan. So, hindi natin pwede sabihin, hindi siya nabautismuhan. Hindi malinaw sa atin. Kung siya nabautismuhan o hindi, wala tayong matibay na katibayan. Pero, regardless kung nabautismuhan so hindi mahalaga. Kaya nabautismuhan si John the Baptist o hindi, tiligtas siya ng Panginoon, hindi mahalaga. Bakit? Hindi mahalaga. Nabaptize ba siya
Pwede. Hindi siya nabaptize. Pwede rin. Pero hindi siya kinakailangan mabautismuhan actually. May nakita po natin kung bakit. Hindi siya actually kinakailangan mabautismuhan. Number one, kailangan natin kilalanin kung saan sila nabuhay na kautusan. Kung sila nabubuhay, anong umiiral na kautusan? Andito po yung krus. Ano po? Dito nakapako at namatay ang ating Panginoon. So bago siya namatay, anong umiiral na kautusan? Hindi yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Wala pang ebanghelyo no. Dahil ang ebanghelyo ay ang katotohanan na si Kristo ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. So ang ating Panginoon ay buhay pa. Wala pang ebanghelyo ang ating Panginoon. So kasama yung kautusan ng pagbabautismo ay ang ebanghelyo. So paano ipapairal ang bautismo kung hindi pa ipinapangaral ang ebanghelyo? Buhay pa yung Panginoon eh. Basahin na sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya rin naman inyong pinaninindigan. Ganyan. So tinanggap nila, past tense, at pinaninindigan, present tense. So sila nananatili sa ebanghelyo. Na sa pamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan, maliban kayo sumasampalataya na walang kabuluhan. So hindi rin ito once saved, always saved. Meron kondisyon niya kung matatag niyong pangahawakan. Ganyan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking din tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. O buhay pang Panginoon, no? Di ba? Ayon sa mga kasulatan. Siya nilibing at muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yun ang ebanghelyo. So yun ang basis ng kaligtasan natin. Nung nakapako sa krus ang Panginoon, buhay pa yung Panginoon. So umiiran na kautusan noon, yung kautusan ni Moises, di ba? Hindi ang ebanghelyo. So bakit siya kinakailangan na bautismuhan? Wala pa yung utos ng ating Panginoon na siya'y mabautismuhan. Sa Acts chapter 2, doon pa lang ipinangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung makikita natin ang pagtutulong ni Apostle Peter kasama ng 11, pinatunayan niya si Kristo namatay at siya'y taong sinugo ng Diyos at pinatunayan niya sila niya buhay na maguli. Kauna-una ang pagkakataon, itinuro niya sa Acts chapter 2. So hindi lang kauna-una ang pagkakataon na may nabautismuhan sa ilalim ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Doon pa lang. Yung dalawa, yung magnanakaw, dito pa lang sila eh. Hindi pa nga namatay yung Panginoon, buhay pa siya. So paano siya kinakailangang utusan na mabautismuhan, di ba? Doon may tatanong. Sabi nga natin, saan kautusan na buhay ang Panginoon at yung magnanakaw sa krus? Sila na buhay sa ilalim ng kautusan ni Moises. Dahil ang Panginoon, siya'y pinanganak, at siya'y namatay sa ilalim ng kautusan, kanya. Hindi na buhay ang Panginoon sa ebanghelyo. Nasa langit na siya nun eh. But when the fullness of the time, so mayroong plano ng Diyos ng pagliligtas na kung sa'y susubo niyang kanyang anak. When the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. So isang na pinanganak sa ilalim ng kautusan, siya'y namatay sa ilalim ng kautusan. So hindi sila nabuhay sa ilalim ng ebanghelyo. Ang katanungan, saan nagsimula ang pangangaral na kinakailangan mabautismo? Sa Acts chapter 2, verse 38. Kauna-una ang pagkakataon na may mga tao itinuro at inutusan na mabautismuhan. Doon pa lang, sa Acts chapter 2, verse 38. Ang pinag-uusapan natin dito na buhay pa ang Panginoon at siya magnanakaw sa krus. At kung kinakailangan sa mabautismo, paano nila gagawin? Pareho siya nakapako sa krus. So, common sense lang, hindi pwede yun. Dahil dito pala nagsimula sa Acts chapter 2, verse 38. Basahin po natin. Magsimula tayo sa verse 36. Pagkatapos mapatunayan ni Apostle Peter kasama ng 11 na si Jesus ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, sinabi niya kung sino siya. Ano itong pinako niya sa krus kanya? Ano ito? Sino itong tao ito? Ano nga? Basahin na sa verse 36. Kaya dapat malaman na may katiyakan, so walang pagsisinungaling, ng buong sangbahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, sino?
Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus, kanya. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong gagawin namin? Ganyan. In other words, anong gagawin namin para mapatawad kami sa karamanduman na kasalanan na pinatay namin ng anak ng Diyos? Ang sabi ni Apostle Peter, at sinabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan sa Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Doon pala natin makikita yun. Ang kaunangan ng pag-uutos na kinakailangan tayo mabautismohan sa ilalim ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, sa ilalim ng otoridad ng ating Panginoon sa Kristo. So, paano siya mababautismo? Hindi pa umira ng bautismo sa panahon niya, di ba? Ayun lang sa John the Baptist, noong una, kung ating susuriin. Pero yung sa bautismo ng ating Panginoon, hindi pa. So, kinakailangan mabautismohan ng magnanakaw sa pangalan si Kristo para sa mabautismohan. Imposibleng gawin nyo. Wala pa, sabi nga natin, wala pang Ebanghelyo. Buhay pang Panginoon. Hindi pa siya namatay, hindi pa siya nilibing, hindi pa siya nabuhay na maguli. Wala pang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Paano ibabalita ang isang bagay na hindi pa totoo? Naging totoo lang yan, nung nabuhay na maguli ang Panginoon. At sa Acts chapter 2, pinangalo ang Ebanghelyo sa kauna ng pagkakataon. Pero ito ang dapat nating makita. Ang ating Panginoon, ang siyang tagapagpatawad ng kasalanan. Bilang Diyos, meron siyang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. So, nung siya'y buhay, pwede kanyang patawarin siya'y magkasalanan dahil siya ang tagapagpatawad ng kasalanan. Di ba? Parang, kuya, tulad natin sa isang mayaman na may pag-aari. Pag siya'y buhay, meron siyang kapangyarihan kung anong gagawin sa kayamanan niya. Dahil siyang may-ari ng kayamanan niya. Pag namatay na siya, ang iiral ay yung last will and testament. Yun ang susundin ng mga kung sino man ang may karapatan sa kanyang pag-aari. Gayon din ang ating Panginoon. Nung siya'y buhay, pwede niyang sabihin, pinapatawad kita sa iyong kasalanan, ganyan. Pwede niyang gawin yan. Meron siyang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Dito po sa Matthew chapter 9, ang context, may isang taong pilay. At sinabi ng Panginoon, tumayo ka kanya. Ngayon yung mga nandoon, yung mga marites ng panahon na yan, meron ng marites na nagbubulong ang bulong siya. Sino ba itong tao itong kanya? Para siya kanyang blasphemer. Ang Diyos lamang ang pwede magpatawad ng kasalanan. Sinasabi ng tao itong kanya. Sabi po natin, dinalan nila sa kanya isang lumpo na nakaratay sa isang higaan na makita ni Jesus ang kailang pananampalataya. Yung mga nandoon. So nababasa ng Panginoon ang kailang kaisipan. Sinabi niya sa lumpo, anak, nakasalong yung loob, pinatatawad na yung mga kasalanan, ganyan. Kaya yung mga nakarinig sa verse 3, at ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi, nilalapastakan ng tao ito ang Diyos. Ngunit palibasa, alam ni Jesus ang kailang mga iniisip. Ito isang katunayan na si Kristo ay Diyos. Ang Diyos lamang ang pwedeng makabasa sa ating kaisipan. Tayo, hindi natin mabasa ang kaisipan ng ating kapwa. Wala ating kapangyarihan gano'n. Ngunit palibasa, alam ni Jesus ang kailang mga iniisip, ay sinabi niya, bakit nag-iisip kayo ng inyong mga puso ng masama? Sapagkat, alin ba ang mas madali? Ang sabing pinatatawad ang iyong mga kasalanan? O sabing tumindig at lumakad? Mas mahirap yung tumindig at lumakad. Paano hindi mo nagawa? Yung pinatatawad ng iyong mga kasalanan, hindi mo nakikita yun eh. So, ang logic ng ating Panginoon, kung magagawa ko ang mas mahirap na bagay, mas magagawa ko yung sa Kanya. Mas tuloy po natin. Sapagkat alin ang mas madali, ang sabihin pinatatawad ng iyong mga kasalanan, o sabihin tumindig at lumakad. Ngunit upang malaman ninyo Kanya, dahil sabi niya, nilalampastahan ko ang Diyos, upang para malaman ninyo na sa lupa ay may otoridad ang anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan, kaya sinabi niya sa lupa, tumindig ka, buhatin mo yung higaan at umuwi ka sa bahay mo. Tumindig siya at umuwi sa kanyang bahay. So, ano ibig sabihin? No? Kung kaya gawin ng Panginoon mas mahirap na gawin, kaya niyang gawin ang magpatawad ng kasalanan. Ang totoo, meron siyang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan sa lupa.
In other words, habang buhay siya, pwede kanyang patawarin. Pero pag namatay na siya, kailangan tayo sumunod doon sa Ebanghelyo. Yun ang makikita natin doon. So, napatawad ba ng Panginoon yung magnanakaw sa krus? Oo, dahil buhay pa ba siya, patay na. Buhay pa siya. So, meron siyang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan doon sa magnanakaw sa krus. Di ba? Kaya ang tanong, pwede pa tayo maligtas katulad ng magnanakaw? Yan ang gusto nilang gawin eh. Isipin niyo ang mga tao nagsasabi ng gano'n. Hindi nila alam ang sinasabi nila. Pwede ba tayo maligtas katulad ng magnanakaw sa krus? Hindi tayo kailangan bautismuhan. Pwede ba yun? Hindi. Bakit? Kailangan mong ulitin yun. Anong ulitin mo? Kasi kasama mo si Kristo. At nakatako rin ka sa krus. Ganun na si magnanakaw sa krus eh. At ipapako muli si Kristo sa krus. Hindi pwede yun, di ba? Mas mahirap gawin yun. Yung gusto silang gawin na maligtas tayo katulad ng magnanakaw sa krus, mas mahirap gawin yun. Bakit? Kailangan silang mapako sa krus. At kailangan nilang tawagin muli ang ating Panginoon mula sa langit at magpapako sa krus. Di ba? Mas mahirap gawin yun. Alam niyo yung doktrina ng mga pinanggalingan natin, halos karamihan sa atin, na Katoliko, yung Eucharist. Yung po ay isang miracle sa kanila. Yung transubstantiation kanya. Pag itinaas noong pare, yung tinapay, literally nagiging katawan ni Kristo yun. Pag itinaas siya yung alak, literally nagiging dugo ni Kristo. Pinapako na sa krus muli ng Panginoon. Na din niya kailangan gawin. Parang ganoon din ang pinagagawa natin. Babalik natin siya sa krus, mapako sa krus ng Panginoon, at kasama ka mapako sa krus doon. Pag ginawa natin yan, ibinabalik natin ng Panginoon sa kahihiyan. Tandaan natin, yung crucifixion, yun po ay capital punishment. Parang sa atin. Prior sa martial law, mayroong electric chair, ganyan. Pag ikaw ay naparusahan, nagkaroon ka ng kaso, na kailangan ba ito, di ba nakakahiya yun? Nakakahiya yung Panginoon, siya'y pinatay, siya'y namatay sa pamagitan ng capital punishment. So, hindi siyang kahihiyan, ganyan. Dito po si Hebrews chapter 6, verse 6. Ito'y tumutukoy pag tayo po ay nagbalik sa sanglibutan at tumalikod sa pananampalataya, ipinapako natin muli ang Panginoon sa kahihiyan, ganyan. Basahin natin. At pagkatapos ay tumalikod. So, yung mismong tao tumalikod. So, ayon sa kanyang kalooban, ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kailang sarili, ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at tinitaas sa kahihiyan kanya. So, ibig sabihin, ang pagkapako sa krus ng ating Panginoon ay isang kahihiyan sa ating Panginoon na kailangan niyang tingisin para lang tayo maligtas. Pero ang totoo niyan, kaya nga po mali yung Eucharist at mali rin yan, dahil minsan lang namatay ang Panginoon at di na sa kailangan mamatay ulit. Ito si Hebrews chapter 9 verse 10. Ano po? Minsan lang ginawa niya sa ating mga pagkakasala. So bakit natin muling babalikan? Katulad gusto lang mangyari na tayo maligtas katulad nung magnanakaw sa krus. Ibabalik natin muli ang Panginoon. Sa krus, ganoon na ligtas yung magnanakaw sa krus eh. Dahil kung hindi, paano sasabihin ng Panginoon yung sinabi niya doon sa magnanakaw sa krus, nasa langit na yung Panginoon. Hindi na natin siya makakausap. Sa Hebrews chapter 9 verse 10, kundi tungkol lamang sa mga pagkain at mga inumin at ilang paghugas na may natutunin tungkol sa katawan at pinatupad na sa panay dumating upang maisayos ang lahat ng mga bagay kanya. So minsan lang ginawa yan ng ating Panginoon. Hindi niya ulitin yung ang pagsasayos niya sa kamatayan na sinamatay sa krus para sa ating mga kapatawaran. So, hindi pwede yun. Mas mahirap gawin yun. Mas mahirap gawin yung gusto nila. Actually, hindi madali. Ang iniiwasan lang nila ay babautismohan. Pero imbes na pinapadali nila yung sitwasyon, lalo pa nilang pinahirapan. Mas mahirap yun. Hindi natin pwedeng gawin. Imposible natin gawin yun. Gusto natin maligtas katulad ng magnanakaw sa krus. Hindi na pwedeng gawin yan, mga kapatid. Hindi na natin pwedeng ulitin yun. Minsan lamang nangyari at di na mangyayari ulit. So, balik po tayo sa timeline. So, effective law ay kausin mo na bago namatay ang Panginoon. Pagkatapos doon, yung Panginoon ng ating
Panginoon, yan ang umiiral. So, ang sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, tingnan nyo lahat na naligtas. Yung mga Pentecost, sa araw ng Pentecost, sila yung nabautismo, di ba? Yung mga Samaritano, Acts chapter 8, verse 12, sila yung nabautismohan. Basahin po natin. Sa Gawa chapter 8, verse 12, ito yung mga inaralan ni Felipe. Galing po siya sa Jerusalem, pumunta sa Samaria. Ngunit nang maniwala sila kay Felipe, na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan sa Kristo, sila na bautismohan, mga lalaki at mga babae, kanya. So, saan bautismohan sila? Yung eunuch, yung bating, na bautismohan. Siya po ang nangaral si Felipe rin. Inaral niya ni Felipe ang ating Panginoon. Habang sila naglalakbay, sila nakarating sa dagang may tubig. Ang sabi ng eunuch, narito ang tubig. Ano ang nakakadlang? Huwag kayo mabautismo, ang ganyan. Kung mananampalata kayo mangyari, sabi ng eunuch, sumasampalata na si Kristo, anak ng Diyos. At ipinagutos niya na itigil ng karo at kapalmusok sa tubig at binautismo niya kanya. Kasi niya bautismo ha. Si Pablo, na noon ang pangalan ay Saulo, siya nabautismo din. Sabi ni Ananias, ano pang hinihintay kanya? Tumindig ka at magpabautismo, natugasan mo yung kasalanan, tumatawag sa kanyang pangalan kanya. So siya nabautismohan. Si Lydia, ganun din. Siya nabautismohan. Masahin po natin. Dito po sa Gawa, chapter 16. Si Lydia po isang nangangalakal ng tayong kulay ubi kanya, isang linen na mahal. Yan ang business niya. So, obviously, itong kapatid na ito ay may kaya. At siya nabautismohan. Makita natin. Masahin po natin. Magsimula po tayo sa ikalabing-apat. At nakinig sa amin ng isang babae ang pangalan Lydia na sumasamba sa Diyos siya mula sa lungsod ng Tiatira at sa mga kalakal ng mga tiyal ng kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang mga puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo nang siya mabautismohan na. Hindi na mabautismohan. Yung tagapamahala sa bilangguan. Makikita rin po natin sa tagapamahala bilangguan na ito. Either na habang nakabilanggo si na Pablo sa Silas, ay nakikinig siya. Nagpapakinggan niya. Although hindi po siya naniniwala, pero napapakinggan niya. Basahin natin. Nang sila'y mailabas, ay sinabi niya, mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? Paano yung nalaman yun? Narinig na niya si Pablo sa Silas habang siya nakabilanggo sa krus. At kailan sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sangbahayan. Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras tingyaw ng gabi, hinugasan ng kailang mga latay, so ito'y tanda ng pagsisisi, at agad siyang binautismohan, pati ang kanyang sangbahayan. Siya'y kanyang pinapanik sa kanyang bahay at hinahinan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sangbahayan ay nagagalak na sumasampalataya sila sa Diyos. So, kailan sila tuloy na sumampalataya? Nung sila nabautismohan. Yung taga-Korinto, si Pablo po ay nakarating sa lupain ng mga Korinto, gayon din ang mababasa natin. Basahin po natin. Acts chapter 18, verse 8. At si Crispo, ang pinuno ng sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon kasama ang kanyang buong sangbahayan at marami sa mga taga-Korinto dahil sa pagkikinig kay Pablo ay nanampalataya at nabautismohan. So, nabautismohan din sila. At yung mga taga-Epeso, nakakita po ng 12 alagad ang Asia Apostle Paul, sila nabautismohan din sa verse 5. At nang kanilang marinig ito, sila ay binautismohan sa pangalan ng Panginoon Kristo. So, matatagpuan po natin sa ilalim po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa huling panahon, kasama ng ating panahon. Gayon ang kaparaanan ng kaligtasan. Ay lahat tayo sumampalataya, magsisipayag natin sa ating bibig na si Kristo ay anak ng Diyos at tayo mabautismo para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. So, wala na tayo doon sa panahon na buhay ang Panginoon. Patay na ang ating Panginoon, hindi mo na siya makakausap. Hindi mo na pwede marinig sa kanyang grip, pinapatawad ko na yung kasalanan mo kanya. Binigyan tayo ng paraan
para makatiyak tayo na pinapatawad tayo ng Panginoon sa ating mga pagkakasala. Yan ang makikita natin. Yun ang maliwanag na sinasabi at tinuturo ng banal na kasulatan. So yun ang makikita po natin mga kapatid. So kinakailangan sa palataya, magsisi, payag mo kayong pananampalataya kay Kristo, magpabautismo. Yun ang paraan ng kaligtasan. Kailangan tayong mabautismo. Binagita po natin Acts 38, sa mga 16, sabi ng Panginoon ng sumasampalataya at babautismo ay maliligtas. Doon po sa Galatia chapter 3, 26-27, sapagkat ang lahat na siya'y binautismo kay Kristo ay binigay si Kristo kanya. Pag binigay natin si Kristo sa ating sarili, so siya ang magliligtas sa atin. Kailangan mabautismo ha. So di tayo pwedeng maligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Kailangan tayong mabautismohan, mga kapatid. Sa so, mga Baptist, at ang mga katulad ng pananampalataya, laban sa katotohanan. Alam niyo, yung pinakasimple lang. Ikumpara wala ang katotohanan sa tinuturo ng iba. Ano yung, at makikita natin kung nagsasabi silang totoo o hindi. Ang sabi ng Baptist, ang bautismo hindi nagliligtas. Sabihin sa iyo, sa mukha mo, ang sabi ng Biblia, ang bautismo ay nagliligtas. Dito po sa unang Pedro, 3 kabanata, sa talata ng 21. Word for word, mababasa natin, ang bautismo ay nagliligtas. Ang sabi ng mga Baptist, hindi nagliligtas. Once upon a time, meron po kaming radio program every Saturday noon. Meron kaming may nauna sa amin na Baptist. Sabi niya, hindi nagliligtas sa bautismo. Siyempre, nauna siya sa amin. So, pagka kami na, lalabanan namin turo niya. Sabi namin sa kanya, magbigay ka lang ng kalahating talata. Kahit kalahati lang. Nung nagsasabi ang bautismo hindi magliligtas. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Pedro, at ang bautismo, na siyang kalarawan nito. Anong kalarawan niya? Yung nangyari sa panahon ni Noe, na pinatay ng Diyos sa pamagitan ng baha ang lahat ng mga makasalanan. At dahil doon, si Noe ay nakapagpatuloy sa matuwid na pamumuhay kanya. At ang bautismo na siyang kalarawan nito, ang nagliligtas sa inyo ngayon, ganyan. Sabi ng Baptist, nagliligtas sa bautismo. Ang sabi ni Pedro, na kinasya ng Espiritu Santo, ay nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, na ginagamit natin ng tubig para linisin natin ang physical ng katawan, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, hindi mabuhay na maguli yung Panginoon, walang pwede yung bautismo. Kaya hindi totoo sinasabi ng mga Baptist. Tayo po inaligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Marinig natin tinuturo nila yun. Sinasabi ni Santiago, baliktad. Baliktad mga kapatid. Bakit nagtataka ako sa mga taong ganoon? Kahit na malinaw na, bakit ayaw na tigilan yung maling pananampalataya? Sa Santiago chapter 2 verse 24, nakikita ninyo lang tao inaring ganap sa pamagitan ng magawa at hindi sa pamagitan ng pananampalataya naman. Di baliktad sa sinasabi nila, mga kapatid. Ang pagtupad o pagsunod ay hindi magliligtas. Sinasabi rin nila yun. Hindi ko maintindihan na ibig nila sabihin. Mahalaga sumunod. Pero hindi magliligtas. Bakit ka pasusunod ka? Hindi ka rin pala maliligtas. May sinasabi ng Biblia, ang pagsunod ay magliligtas. Dito po sa Hebreo, chapter 5, verse 9. Word for word, sinasabi sa atin, ang pagsunod ay magliligtas sa atin. Kung hindi tayo susunod, hindi tayo maliligtas. Ito pong mababasa natin. Bagamat si isang anak, sinututo ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y maging sagdal, siya naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Tapos sasabihin nila, ang pagsunod ay magliligtas. So, complete opposite, mga kapatid. Katulad lang po na pinanggalingan natin pananampalataya. Pinagbabawan nila ang pag-aasawa. Pero sinasabi ng Diyos, ang pag-aasawa binigay sa mga tao, dapat natin pasalamatan. So, lumalaban sa pananaksalata. So, yung maliwalag po, makikita nyo,
na hindi totoo sinasabi na. Kung tayo maliligtas na hindi kinakailangan mabautismo, ito yung consequences, mga kapatid. Tayo po'y naligtas na wala kay Kristo. Dahil pag sumampalataya tayo kay Kristo, dahil tayo nabautismohan at ipiniis natin si Kristo. Kung kung sumampalataya ka na, hindi ka nabautismohan, wala si Kristo sa'yo. Pero pag kayo sumampalataya at nabautismohan, kayo na kay Kristo. Ano ang importansya no? Lahat ng mga pagpapalang spiritual sa kalangitan ay nasa ating Panginoon. So kung wala ka sa Panginoon, wala ka ng pagpapalang spiritual. Doon hindi ka rin maliligtas. Basahin natin sa Ephesians chapter 1 verse 3. Purihin na ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual sa kalangitan kanya. Paano kung wala ka kay Kristo? Hindi ka, kumbaga sa ayuda, wala kang ayuda. Wala ka kay Kristo Lahat ng ayudang spiritual ay nasa ating Panginoon. Ika'y nabautismuhan na walang dugo ng ating Panginoon. Sapagkat, pag tayo po ay, ang dugo ng ating Panginoon, ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Basahin natin sa Mateo, chapter 26, verse 28. Pinaliwanag ng Panginoon pagkatapos siya uminom dun sa katas ng ubas, kung ano significance ng kanilang ginawa. Basahin po natin sa verse 28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa pagpapatawad ng mga kasalanan. No, Hebrews chapter 9 verse 22 sinasabi sa atin, kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Ang tanong, kailan inuugasan ng dugo ng Panginoon ng ating mga kasalanan? Pag tayo nabautismohan. Ito sa Romans chapter 6. Pag tayo po'y nabautismohan, tungo sa kamatayan ng ating Panginoon. At dahil doon sa kamatayan ng Panginoon, nabuhos ang kanyang dugo. Ibig sabihin. So, inugasan ng dugo ng ating Panginoon, ang ating mga kasalanan, pag tayo nabautismohan. Basahin natin sa Romans chapter 6. Ito po ang ating mababasa. Sa ikatlo, o hindi ba ganyan nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismo kay Kristo ay nabautismo tungo sa kanyang kamatayan kanya? Ikaw lang, hindi ka nabautismohan. Hindi ka walang dugo. Paano kung maliligtas ng walang dugo ng Panginoon? At ikay maliligtas na wala sa iglesia. Dahil pag ikay nabautismohan, doon kayo dinaragdag sa iglesia ng ating Panginoon. Kung wala ka sa iglesia, wala kang kaligtasan. Kapag ang iniligtas ng Panginoon, ay yung nasa iglesia. Ibig sabihin, yung idinagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia, di ba? Yun yung babasa sa Ephesians chapter 5, verses 3 to verse 25. So, yun ang problema mo. Kung kayo maliligtas walang bautismo, naligtas ka na wala kay Kristo, naligtas ka na hindi nugasan ng dugo ng Panginoon, at naligtas ka na labas sa iglesia, hindi na yung totoo yan. Kinakailangan tayong mabautismo para ligtas tayo ng Panginoon. Para yung dugo niya yung nugasan ng ating mga kasalanan, at pagdating ng araw, tayo kasama sa maliligtas. Eh kung hindi ka nabautismo, hindi ka talaga maliligtas. Yung po ang mga bagay na nagpapatunay na yun ay mali. So ipaliwanag po natin, para hindi naman po tayo nalilito. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 5, doon sa English, and He washed us by His blood. Ganyan. So inugasan ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng dugo. At ganyan din mga kapatid, sa Matthew 26 verse 28, ang dugo ng Panginoon ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Di ba? Ito totoo yung dalawang yun. Ang bautismo ay nag-uugas rin ng ating mga kasalanan. Sa Matthew, Acts chapter 22 verse 16, ano pang hinihintay mo? Sabi ni Ananias, tumindi ka at magbabautismo at ugasan mo yung mga kasalanan at tumatawag sa kanyang pangalan. At makikita na sa Acts 38 na sabi ni Pedro, magsisi kayo at ang bawat isa sa inyo ay magpapabautismo para sa pagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Ito ba yung nagpapakita sa atin dalawang paraan ng kaligtasan? Isa sa pamamagitan ng dugo at isa sa pamamagitan ng bautismo? Hindi. Sinasabi lang sa atin na sa pamamagitan ng bautismo,
Doon inuhugasan ng dugo ng ating Panginoon, ng ating mga kasalanan. Doon pinapatawad ng ating Panginoon ng ating mga kasalanan. So yun lang po makikita natin. Hindi dalang paraan ng kaligtasan yan. Kundi, iyang bautismo ang paraan ng Diyos para makarating tayo sa dugo ng ating Panginoon. Parang, kung babalik tayo sa Old Testament, yung pinaka-ukbo, si Naaman. Siya po ay may ketong, leprosy. Nung panahon na yon, hanggang sa panahon natin ngayon, except recently, na nakadiscover sila ng gamot. Walang gamot ang leprosy. So sabi na, nakabalita siya ng alipin niyang isang Hudyo. Sabi niya, bakit hindi ka kaya pumunta sa propeta sa Israel? Baka kanya mayroong paraan para maalis ang ketong mga niya. So nung pumunta siya sa Israel, pumunta siya sa hari, hindi sa propeta. Ay nag-aalit yung hari. Gumagawa ka ng paraan para merong may reklamo laban sa akin kanya. Nung pumunta siya kay Elisha, ang sabi niya, maglublob lang itong beso Jordan at babalik sa iyo na parang bata ang iyong balat. Kanya. Ayaw niya. Ang kanyang kaisipan, yung tubig ang maglilis sa kanyang katawan. Hindi, ang Diyos ang naglilis sa kanya. Pero yun ang paraan para malinis ng Diyos ang kanyang ketong. Meron din ang bautismo. Yun ang paraan ng Diyos. Para ang dugo ng Panginoon ay maglinis sa ating mga kasalanan. Wala lang ibang paraan kung di tayo po ay mabautismo. Kaya nga nagliligtas ang bautismo sa ganung paraan. Sa kanyang sarili, na wala ang dugo ng Panginoon, hindi magliligtas ang bautismo. Nagliligtas lang ang bautismo dahil may dugo ng Panginoon at ito'y paraan ng Diyos para tayo maligtas sa ating mga kasalanan. So, ang bautismo ay nagliligtas sa ganung paraan. Kung hindi ka sumampalataya, hindi ka nagsisi, hindi ka nagpayag ng iyong pananampalataya sa inyong bibig, hindi rin magliligtas ang bautismo. So, yun ang paraan bakit kinakailangan tayong mabautismohan. Yun ang paraan ng Diyos bilang pagtatapos. Ang kaligtasan po ng magnanakaw sa krus ay isa pa magkaibang pagkakataon na hindi na pwedeng ulitin. Kahit gusto man natin maligtas katulad ng magnanakaw sa krus, hindi na pwede yun. Dahil meron ng ebanghelyo na pinairal ng ating Panginoon. Kahit gusto natin yon, hindi na pwede yun. Tayo po'y nasa ilan na kausan ng ating Panginoon. Ang ebanghelyo. So, kinakailangan nating gawin ng requirements para tayo maligtas. At kasama doon ang bautismo. So, ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Bakit natin pinag-aaralan yan? Posible na may lalapit sa atin at sasabihin sa atin, hindi naman kailangan mabautismo ang ganyan. At sasabihin nila, bakit yung magnanakaw sa krus? Hindi naman siya nabautismo. Sabihin tayo sasagot. Kaya dito po sa unang Pedro, 3 kabanata, sa 15 talata, obligasyon ng isa sa atin yun. Kapag may nagtanong sa atin, handa tayo sumagot. Ganyan. Kundi, sa inyong mga puso, ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon, lagi kayo maging handa. Lagi kayo maging handa sa naipagtanggol sa bawat tao umihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. May nangyayari sa atin. Basta tinatanong tayo, ano pananampalataya nyo? Ano ramihin nyo kanya? Handa tayo sumagot. Paano kung may nagtanong sa atin, bakit yung magnanakaw sa atin, di ba nabautismo? Handa tayo sumagot, di ba? At matulungan po natin yung mga ganong klaseng tao na nagtatanong sa atin, malay natin, sila ay sincere doon sa kailang pagtatanong. At tayo maging paraan ng Diyos para sila ay maligtas. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. So, tayo po ay dumako po sa ating abuluyan o